Tom, wala nang bala. Erika! Tumakbo ka na! Ah! Hindi kita iiwan. Sabay tayong lalaban. Ibibigay ko na sa aswang na to ang katawan ko. At kapag di ka pa tumakbo, isusunod ka niya! Aray! Huwag kang sumuko. Teka, gagawa lang ako ng paraan. Tumakbo ka na, Erika! Lalaban ka pa sa pamilya mo! Magiging malakas ka pa at mapapatunayan mo pa sa kanila na hindi ka nila dapat kinakayan-kayanan. Hindi ka nila alipin. Ikaw ay ikaw! Ah! Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Magandang araw po, Miss Ligaya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Erika. Tubong Bisaya at mayroon akong kwentong aswang na hindi ko makakalimutan. Ito ay nangyari nung ako ay nasa college pa lang. Noong mga panahon ito, hindi ako tipikal na koliyala na tanging pag-aaral lang ang inaasikaso. Dahil sabay kong ginagawa ang pag-aaral at pagtatrabaho para may maitusto sa aking pag-aaral at sa mga pangangailangan namin sa bahay. Hindi kasi responsable ang mga magulang ko at para bang hindi pa sila tapos sa pagkadalaga at pagkabinata. Ang tatay ko ay walang ibang inaatupag kundi paglalasing. Habang ang nanay ko naman ay puro sugal. Parehas silang umaasa lang sa akin. May isa akong kapatid pero hindi ko naman makatulong. Wala nang ginawa kundi yung tumunganga sa computer na iniregalo sa kanya ng tiyuhin namin. Maghapong naglalaro at tamad pumasok. Kapag may kailangan ito, humihingi lamang sa akin at magagalit kapag hindi ito nabigyan. Kahit na gano'n ang pamilya ko, mahal na mahal ko sila. Kaya naman natuto na silang abusuhin ang kabaitan ko. Binubugbog ako ng tatay ko kapag di ako nagbigay ng perang pang-ino. Ganon din ang nanay ko na madalas pa akong pangbunto na ng galit kapag natatalo siya sa sugal. Hindi ko alam pero noong mga panahong yon hindi ako marunong lumaban at ipagtanggol ang sarili. At may kinalaman ito sa ipagtatapat ko sa inyo. Sa totoo lang ay mas ginusto ko na lang na maging aswang para maging matapang. At malalaman niyo sa aking kwento kung ano ang naging desisyon ko. Sisimulan ko na ang aking kwento sa isang tagpo na kung saan nagsimula ang pakikipagsapalaran ko sa mga aswang. Hindi ko na kinaya pa ang pagtrato ng aking pamilya. Kaya naman, naisipan ko ng bumukod at umupa ako ng napakamurang bahay sa isang liblib na baryo. Mabait at approachable naman ang landlord at tinulungan niya pa ako magbitbit ng mga gamit sa loob. Diyan na lang po, Manong. Masyado pong mabigat yan. Ayos lang, Iha. Ano palang masasabi mo sa bahay? Maganda po. Komportable na po ito para sa akin. Asa nga pala, Iha. Di ba'y nag-aaral ka? Bakit dito mo na piling magupahan? Di ka ba napapalayo sa pinasukan mo? 1 oras lang naman po ang layo sa university namin at 30 minutong mas malapit sa pinagtatrabahuan ko. Ganon din naman po sa amin. Halos 1 oras na rin ang inaabot ng biyahe kapag papasok ako. Working student ka pala. Ay, naiintindihan ko na kung bakit dito mo piniling magupahan. Pasok lang sa budget mo ang buwanan dito kaysa sa mga ibang paupahan na may kamahalan. Siya nga pala, matanong ko lang, bakit pala naisipan mong mangupahan kaysa manatili sa bahay ninyo kasama ang pamilya mo? Sobrang nakakapagod po ang madadatnan ko. Pag uwi ng bahay, sobrang daming ligpitin. Tapos yung mga plato na ginamit nung tanghali, hindi pa nahugasan. Yung tipong gusto ko nang mahiga pero kailangan ko pa rin kumilos. Tapos yung tatay ko po, nandun sa sala, kainuman ng mga kabarkada. Hindi po ako komportable sa kanila kasi mga bastos sila. Tapos kapag magpapahinga na ako,
Bigla akong kakatukin ng nanay ko para lang humingi ng perang pangsugal. Hindi pa rin ako makakatulog. Ang lakas-lakas ng sigaw ng kapatid kong lalaki kapag talo na sa online games. Ang lala naman pala ng pinagdadaanan mo sa bahay, iha. Ay, kahit ako ang nasa ganyang sitwasyon, mas pipiliin ko rin na mangupahan na lamang kesa umuwi sa pamilya. Kaya nga po eh. Kung pwede nga lang po na magpalit na ng pamilya, ay gagawin ko. Ay, huwag kang mag-alala, Erika. Yung mga kapitbahay mo rito ay para mo na rin kapamilya. Mababait sila, tsaka marunong rumispeto. Mabuti po kung ganun. Ay siya nga pala, maiwan na kita rito ha. Marami pa akong gagawin. Huwag kang mag-alala, nalinis ko na ito bago ka papunta. Ang gagawin mo na lamang ay iayos sa mga gamit mo. At kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Opo, salamat po Mang Leonardo. Oh, nag-iwan ako ng mga gulay doon sa kusina. Talagang nagbibigay ako sa mga tauhan ko kapag bagong ani ang taniman ko. Sige po, salamat po. O sige iha, maihiwan na kita. Pagkalabas ng matanda ay saka ako naglibot sa buong bahay. Maganda ang yari nito at mukhang matitibay ang mga materyales na ginamit. Simentado ang tiles at ang sahig. Sobrang nakamura ako rito. Kaya lang mukhang hindi gaanong komportable ang vibes ng ibang tao. Pagtingin ko sa bintana ay natanaw ko ang isang lalaki na napakatalim ng tingin sa akin. Nagtaka ako. Hanggang sa hindi ko namalaya na may tao na pala sa likod ng lingunin ko ito. Agad akong napaatras sa sobrang gulat. Kabayo, akala ko kung ano. Pasensya ka na. Nakita ko kasi na bukas yung pinto kaya pumasok na lang ako rito. Anong sadya mo? Nabanggit sa akin ni Manong Leonardo na working student ka raw. Nagdala ako ng bigas at ilang mga biscuit para sa'yo. Alam mo kasi, working student din ako nung nag-aaral. Alam ko kung gaano kahirap. Sure ako, kinukulang ka sa budget. Gusto ko makatulong kahit papano. Ay, hindi mo naman ito kailangan gawin. Sanay na ako mag-budget kasi bata pa lang ako, ginagawa ko na yon. Pero salamat dito ha. Bihira ang kagaya mo na nakakaunawa sa ibang tao. Siyempre, pinagdaanan ko rin naman. Siya nga pala. Kilala na kita. Eric ang pangalan mo, di ba? Oo. Ikaw ba kuya? Anong pangalan mo? Huwag mo na akong tawagin kuya. Elias na lang. Basta kapag may kailangan ka, bukod kay Mang Leonardo, pwede mo akong lapitan. Sige kuya, sure yan. O paano ba yan? Wala na ako ha. May trabaho pa kasi ako. Ingat kuya. Mukhang sinuwerte ako sa bahay na yon kasi bukod sa may mabait na landlord, mayroon pang mapagbigay na kapitbahay. Pag-alis na Elias, muli kong tiningnan ang bintana pero wala na yung lalaki. Kaya nagbuntong hininga na lang ako at nag-ayos na lang ng gamit. Kinagabihan habang gumagawa ng assignment, bigla na ring nagring ang aking cellphone. Tumatawag na naman ang nanay ko. Napabuntong hininga muna ako bago ko sinagot ang tawag. Hello ma. Ano? Hindi ka man lang nagpaalam nang umalis ka rito? Ano kaming pamilya mo? Hangin? Ma, wala naman kayo lahat dito sa bahay kanina eh. Alam nga namang hihintayin ko pa kayo. Nasabi ko naman kahapon na ngayon ang paglipat ko, di ba? Ikaw nga yung di ako pinapansin. Saka nag-iwan ako dyan ng pera. Pambili niyo ng ulam habang di pa ako nasahod. Marami na rin naman tayong bigas. Nag-iwan ka nga, 1,000 naman. Hindi na makakabili ng masarap na ulam doon. Bukas, umuwi ka rito ha. Dagdagan mo yung binigay mo. Ma, yan pa lang ang pera na kaya kong ibigay sa inyo. Kasi sa katapusan pa ang sahod ko. Umabsent nga ako ngayon kasi kailangan madala ko na rito ang mga gamit ko. Bakit ba kasi bumukod ka pa? Pasensya na po ma. Gusto ko po kasi na nakakapagpahinga ako ng maayos kapag umuwi ako.
He, ang sabihin mo, tinatakasan mo kami kasi gusto mo na kaming pabayaan, di ba? Ngayon pa lang nakikita ko na. Naman, nakabukod lang ako pero magpapadala pa rin ako sa inyo. Saka sabi ko nga, wala pa akong sahod ngayon, sa katapusan pa. Katapusan. Ako'y tigilan mo, Erika. Huwag mong kakalimutan na utang na loob mo sa akin ang buhay mo. 9 na buwan kitang dinala sa aking sinapupunan. Kaya dapat lang napagsilbihan mo ako. Kami ng ama mo. Opo, Ma. Alam ko naman po yun. Huwag po kayo mag-alala. Sa susunod, dadamihan ko ang ibibigay sa inyo. Yan, dapat ganyan. Tsaka, doblehin mo. Kasi itong kapatid mo kaya hindi makapasok sira ang sapatos. Nasira niya yata sa gimmick ng barkada. Opo, Ma. Sisikapin ko po. Para makadoble ka ng kita, ipapasok kita doon kay Kumaring Glo. Tuwing day off mo sa trabaho at walang pasok, maglilinis ka lang naman ng makakisame doon. Sabihin ko kay Kumare, sa akin na diretsyo sahod mo. Para ako lang bibili ng sapatos ng kapatid mo. Opo, Ma. Sige po. Sige na, at magpapahinga na ako. Ay, puro na lang sa kanila ang ginagawa ko. Wala man lang ako maibigay sa sarili ko. Tahimik lang akong umiyak ng mga sandaling yon. Ganun na lang ang madalas kong ginagawa kapag naiinis ako sa pamilya ko. Sa kalagitnaan ng aking pagikbi, bigla na lang may malakas na lumagapak sa bubong. Hoy! Sino yun? Kung sino man ang nantitrip sa akin, hindi magandang biro ito. Kapag nakita kita, tatamaan ka sa akin. Nagpatuloy ang malakas na lagapak at pakiramdam ko ay sinadya yun para mas lalo kong matakot. Kinuha ko ang walis tambo at lumapit sa may bintana. Napaatras ako nang may marinig akong malakas na pag-ungol. Uy, Diyos ko, kung sino ka man, tatamaan ka talaga! Mas lalo akong na-curious kaya sinilip ko mula sa bintana kung anong mayroon sa bubong at naghintay na may masumpungan. Ilang sandali lang, biglang lumitaw ang nakakatakot na braso at kamay na mabalahibo at itim ang kulay. Mayroon itong napakatalim na kuko. Sinalpok nito ang disalaming panara at nagkalat sa sahig ang mga bubog. Mabuti na lang at nakailag ako. Napalundag ako papunta sa higaan at nagtalukpong ng kumot. Naririnig ko pa rin ang malakas na ungol ng nilalang. Kaya panay pa rin ang pangangatal ng katawan ko. Paulit-ulit akong nagdarasal at ilang saglit lang, natahimik na. Hindi na ako nag-alis ng talukbong at pinilit na lang matulog. Kinabukasan, paggising ko. Ganoon na lang ang aking pagtataka nang makitang walang mga bubog sa sahig at maayos din ang bintana. Teka, paano nangyari yun? Hindi ko naman maalalang nilinis ko ito kagabi kasi malalim ang tulog ko. At hindi ako madaling magising. Saka yung bintana, sino umayos nito? Nagtatandaan ko talaga, nasira ito kagabi. Ay, teka, may tao pala. Pagbubuksan ko muna. Agad akong bumangon mula sa pagkakahiga at pinuntahan ng pinto para pagbuksan ang kumakatok. Bumungad sa akin si Mang Leonardo na may dalang isang piling na saging. Mabuti at gising ka na, iha. May dala kong saging sa iyo. Ay, salamat po Manong Leonardo. Ang dami niyo na nga pong binigay ng mga gulay at prutas kahapon sa akin. Ay, nalimutan ko palang isama ang saging kaya inihabol ko ngayong umaga. Siya nga pala, gumusta naman ang tulog mo rito? Mang Leonardo, pumasok po ba kayo rito kanina? Ay, hindi iha. Ngayon lang ako pumunta rito. Bakit?
Kagabi po kasi nabasag yung bintana tapos nalaglag sa sahig ang mga bubong. Paggising ko po ay wala na. Mukhang may naglinis. Eh, ano bang dahilan, Iha? At nabasag yung salamin sa bintana? May nakita po akong aswang kagabi sa bubong at siyang sumira sa bintana gamit ang matatalim niyang kuko. Ha? Nako, hayaan mo na, Iha. Mamayang gabi ay magtabi ka na lang ng bawang at asin. Magdasal ka na rin bago matulog. Mang Leonardo, may aswang po ba rito sa paupahan niyo? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay pumasok lang ito sa loob ng bahay at nag-usisa. Sinundan ko naman siya at may pagtatakang tumingin. Mang Leonardo, Iha, papupuntahin ko rito mamaya yung mga karpintero natin at sasabihin ko na ayusin ang mga parte ng bahay na madaling masira. sige po Mang Leonardo. Maraming salamat po. O siya, Iha, mauna na ako. Marami pa akong gagawin. Sige po. Parang umiwas ang matanda sa tanong ko pero naiintindihan ko na. Mukhang may mga aswang nga sa lugar na yon at hindi niya lang masabi ng direkta. May pasok ako nung araw na yon kaya maaga akong gumayak. Bago makalabas, napadaan ako sa bahay ng lalaking matalim kong tumingin. Nagkakape ito pero ang kulay ng ininom niya ay parang malapot na dugo. Hindi ko namalayan ang pagdaan ng lalaki sa aking direksyon at agad ko siyang nabangga. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Elias? Ayos lang yun. Ang aga mo yun ah. Papasok ka na pero ako mag-aalmusal pa lang. Eto nga oh, bili ako ng pandesal. Ganun ba? Maaga kasi ang pasok namin. Namumutla ka. Ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Eto oh, bumili rin ako ng para sa'yo. Dadalhin ko pa sana sa bahay mo kasi akala ko hindi ka pa papasok. Nako, nakakahiya naman. Huwag ka nang tumanggi. Hindi ka pa nag-aalmusal no? Hindi pa nga pero ayos lang. Kakain din naman ako mamayang tanghali kasi may mga pakain sa university namin. Birthday ng kaklase ko. Tinitipid ko kasi yung pagkain ko para may kakainin ako sa hapon bago matulog. Huwag kang mag-alala, sanay na ako ng ganito. Kaya tanggapin mo na to. Huwag ka nang mahiya. Dali na. Sige na nga, salamat dito ha. Baulin mo na lang. Kainin mo habang nakasakay ka sa tricycle o jeep. Sige, salamat. Ingat ka sa pagpasok. Siya nga pala, Elias. Sandali lang. Oh, ano yun, Erica? Sino yung lalaki na nakatira sa bahay dun? Ah, si Tom. Anong masasabi mo sa kanya? Huwag kang magtitiwala sa lalaking yun. Mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. Ah, ganun ba? Oh, sige na, pumasok ka na. Malilate ka na oh. Magkwentuhan na lang tayo kapag wala akong trabaho. Sige. Bago tuluyang lumakad ay tinapunan ko ng sulyap ang lalaki. Napansin ko na masyadong malalim ang talukap ng kanyang mga mata at parang sobrang putla. Hindi ko maiwasang maitanong sa aking isip kung siya nga ba yung aswang. Sa lahat ng tao doon ay siya lang ang ganun. Ang iba naman ay mukhang masayahin at masigla. Kinagabihan, laking gulat ko dahil nakita ko na lang na nakatayo sa may pinto si Tom. Anak nang, anong ginagawa mo rito? Siguro katulad ka rin ng ibang tao na natatakot sa akin. Paano naman ako makakasiguro na mapagkakatiwalaan ka? Pag-usap tayo ngayong gabi. Oh, marami pa kasi akong gagawin. Kinuha ko ang susi sa aking bulsa at binuksan ang bahay. Hindi pa rin umaalis si Tom hanggang sa makapasok ako sa loob. Nagulat na lang ako nang bigla rin itong pumasok. Bakit bigla ka nilang pumapasok? Di ba sabi ko naman sa'yo na wala akong time na makipagkwentuhan dahil marami akong gagawin? Natatakot ka ba sa akin? Oh, So,
Natatakot ka nga sa akin. Umalis ka na nga. Ayoko makipag-usap sa'yo. Kakalipat ko pa lang dito, kagaya mo. At wala pa akong 1 linggo. Pero nakita ko naman, yung mga tao rito, wala na agad tiwala sa akin. Kasi bakit ang talim mo makatingin? Nakita rin kita kaninang umaga na umiinom ng kape na parang malapot na dugo. Nagkukunwari akong aswang Bakit mo kailangan gawin yun? para mawala ng tiwala ang mga tao sa akin at matakot sila para hindi nila ako lapitan. Kabago mo lang dito tapos ganun na ang gusto mong maging impression ng mga tao sa'yo? Ayaw mo pa magkaroon ng kaibigan? Bakit? Kailangan ba na magkaroon ako ng kaibigan? Kapag bagong lipat ako sa isang lugar? Requirement ba yun? Hindi naman. Pero kasi diba, kailangan natin ng ibang tao. Hindi ko kailangan ng ibang tao. Dahil ang mga tao ay makasarili. Aapihin lang nila ako at aabusuhin ang kabaitan ko. Hindi mo ba naranasan yon? Naranasan ko yun sa pamilya ko. Tama. Di magkunwari ka ring aswang, kagaya ko, para matakot sila sa'yo. Para di ka nila lapitan. Para di ka nila abusuhin. Ganun lang yun kasimple. Sigurado ka bang effective yun? Tingnan mo ko. Dating api-apihan. Ngayon, iniiwasan. Mas payapa ang buhay ko at mas nagagawa ko ang mga gusto ko sa sarili ko. Ikaw ba yung nanggugulo sa akin kagabi? Siguro. Ginagawa ko rin yun para makumbinsi sila na aswang talaga ako. Tsaka, medyo wala akong alam sa mga ginagawa ko tuwing gabi. Dahil medyo nakakatira ako noon. Alam mo na. Naglalagay ka ba ng costume kagaya ng feather? Tapos mahahabang kuko para maging effective yung ginagawa mo? Kung may nakita kang ganon, baka di ako yon. Baka guni-guni mo. Sige na, alam mo na ang kwento ng buhay ko. Aalis na ako. Ikaw ang unang nakaalam ng sikreto ko, ha? Kaya lagyan mo ng zipper ang bibig mo. Hindi na ako sumagot sa sinabing yun ni Tom bago siya umalis. Ako naman ay may hinala pa rin na may totoong aswang talaga sa lugar na yon. At baka siya rin mismo ang naglinis ng kalat kaninang umaga. Kinagabihan, bigla na namang kumalampag ang bubungan habang nagsusulat ako sa aking notebook. Tom? Ikaw ba yan, Tom? Kung magugulo ka, wag sa akin. May nirarush akong assignment. Tom, buwisit ka! Sabing... Erika. Narinig ko ang tinig na yon sa may bintana kaya dahan-dahan akong lumingon. Pagtingin ko doon ay nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang. Mayroon itong makapal na balahibong kulay itim. Pulang-pula ang kulay ng mga mata. Gaya ng sa unggoy ang ilong. Naaagnas ang muka at may napakahabang pangil. Kakainin kita. Kakainin kita. Inuga ng aswang ang bintana habang nakatingin na parang laway na laway sa akin. Para akong tinakasan ng lakas ng mga sandaling yon. Napasiksik na lang ako sa may gilid at wala akong magawa para ipagtanggol ang aking sarili. Ilang sandali pa ay nabuksan na ng aswang ang bintana at nagawa niyang maipasok ang buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Hindi ko na matiis, Erika. Parang awa mo na! Kakainin kita. Kakainin kita. Tuluyan nang nakalapit ang aswang sa akin. Mas lalo kong nangatal sa takot. Naramdaman ko na lang ang kamay niya sa leeg ko at bigla niya akong itinaas sa pamamagitan lang ng pagsakal at biglang ibinagsak sa sahig. Napahiyaw ako sa sobrang sakit. Bigla naman siyang umibabaw at tumulo sa dibdib ko ang malapot na likido na nagagaling sa kanyang bibig. Hindi ako makawala dahil hawak niya ang 2 kong braso.
Napakaganda ng dugo mo, Iya. Hindi ka na iwasang matakam. Hindi na kita pakakawalan. Ikaw ang pagkain ko ngayong gabi. Napapikit na lang ako nang ilabas ng aswang ang kanya mahahabang pangil. Tinanggap ko na lang na mamamatay na ako ng mga oras na yon dahil di ko na magawang lumaban. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na may taong pumasok sa loob ng aking kwarto at pagmulat ko ay nakita ko si Tom na may dalang baril. Pinaputokan niya ang aswang at tinamaan ito sa braso. Walang iya ka! Iniisa-isa mo yata kami rito! Hindi na kinaya ng aswang ang sakit ang braso niya na natamaan ng bala kaya naman umalis siya sa ibabaw ko. Tumakbo at tumalon nito na bintana para makalabas. Napaiyak na lang ako dahil sa sobrang takot. Okay lang ba? May sugat ka ba? Wala. Salamat at dumating ka, Tom. Wala na akong nagawa para ipagtanggol ang sarili ko. Sobra na ako ng hina. Wala yan. Mabuti na lang at may baril ako. Pero yung aswang na yan, mukhang napakagaspang ng katawan. Ilang beses ko na yata siyang pinaputokan ng baril pero buhay pa rin hanggang ngayon. Nagpakita rin siya sa'yo? Oo. Pasensya ka na at hindi ko sinabi sa'yo kanina. Akala ko kasi ay sa akin lang siya nagpapakita. Hindi ko nga alam noong una na totoo pala siya. Ilang beses na siya nagpakita sa'yo. Simula nung dumating ako rito, nauna lang naman ako sa'yo ng 2 araw. Ibig sabihin, totoo yung nakita kong aswang na binasag ang bintana. Pero, ang tanong, bakit nung umaga nawala na ang mga bubog na binasag niya? Isa lang ang ibig sabihin niyan. Baka tuwing umaga ay inaalis niya ang anumang bakas ng pagkaaswang niya. Siyempre, para hindi siya mahuli ng mga tao. Hindi lang basta aswang ang mga yan, Erika. Marunong din sila makipaglaro at itago ang kanilang mga sarili. Ganon din ang ginawa niya sa kwarto ko. Sa tingin mo, saan ang galing ang aswang na yun? Liblib ito eh. Alam mo na, nagtatago sila sa mga mapupunong lugar tuwing araw. O di kaya naman ay nakatira sa kuweba. Sa tingin mo ba, alam ni namang Leonardo ang tungkol sa kanila? Posible, tsaka may taktika silang ginagawa. Napansin ko kasi na lahat ng bahay dito ay masangsang ang amoy. Tapos, alam mo ba kung ano ginawa ko kanina? Anong ginawa mo? Binuhusan ko yung bintana ng dugo ng baboy sa likod bahay na dinadaanan ng aswang. Hindi na ako pinuntahan. Kaya lang, hindi ako makatulog agad eh. At narinig kitang sumisigaw. Hindi ba gumagana ang ibang pangontra doon sa aswang? Hindi nga eh. Sinubukan ko na yung bawang at asin. Pero hindi tumalab sa kanya. Mukhang immune na siya doon. Hindi ko alam kung paano naging pangontra yung dugo ng baboy sa aswang eh. 'Di ba? Dapat mas lalo siyang maaakit doon kasi mahilig sila sa dugo. Kasi napansin ko, parang wala sa katinuan yung aswang na yon. Kasi parang bulag siya. Pang-amoy niya lang ang ginagamit niya. Alam niyang pagkakaiba ng amoy ng tao sa amoy ng aswang. At dun sila nagbabase para makahanap ng bibiktimahin. Oo, alam ko na kasi. Sabi nila, masangsang daw ang amoy ng aswang. Yun, nakuha mo. Subukan mo rin mamaya para di ka nalapitan ng aswang. Ito yung punto ha. Hindi ka lang sa tao mapoprotektahan ng pagkukunwari mo bilang aswang. Kaya ka rin protektahan ito mula sa aswang. Ginawa ko ang sinabi ni Tom. Kinabukasan bago pumasok sa eskwela ay sinabuyan ko ng dugo ng baboy ang likod ng bahay, pati na rin ang bubong. Sinigurado kong masangsang ang amoy nito. Kinagabihan hindi na nga ako pinuntahan ng aswang kahit naririnig ko pa rin ang mga yapak nito sa likod.
Rest day ko ng sumunod na araw, kaya nasa bahay lamang ako at nagpapahinga. Tapos biglang dumating si Mama na galit na galit. Hoy, Erika, sarap buhay ka dyan. Nakapatong pa ang paa mo sa lamesa. Akala ko ba magtatrabaho ka kay Kumaring Glo? Ma, sobra po ang pagod ko sa buong isang linggo. Kasi natambakan kami ng napakaraming customer. Tapos palagi pang absent yung kahalili ko. Kaya eto, nagpahinga muna ako ngayon. Pagka mag-alala sa isang linggo, papasok na ako kay Tita Glo. Paano yung sapatos ng kapatid mo? Saan kukuhanin yung pambili nun? Ikaw lang naman ang may trabaho sa atin. Ma, kung gusto ni Buknoy ng bagong sapatos, magtrabaho din siya kagaya ko. Yun ang kaligayahan ng kapatid mo. Wala tayong magagawa doon. Ma, bakit po kayo pumunta? Kailangan ko ng pera dahil yung tatay mo ay nakulong at kailangan magpiyansa. Ano na naman ginawa ni Papa? Nakipagbugbugan sa kainuman niya doon sa piyasa sa Ibayo. Anak ng konsehal yung nakainitan di kulong. Kaya ako nagpunta rito kasi hihingi ako sa'yo ng pangpiyansa. Ma, baka pwedeng kay Tito Cardo na lang muna tayo lumapit. Kasi wala pa akong sahod. Sabi ko naman nga po sa inyo nung nakaraan, sa katapusan pa. Alam kong may pera ka dyan. Ibigay mo muna sa akin at babayaran ko na lang mamaya kapag nanalo ako sa sugal. Ma, palagi naman kayo natalo. Tabi, alam kong may pera ka dyan. Ma! Hindi ko na napigilan si Mama nang dire-diretso siyang pumasok sa loob ng kwarto at naghalungkat ng mga gamit. Tiningnan niya ang laman ng aparador. Kinuha niya rin ang bag na nakasabit sa may pinto. Nakita niya ang aking wallet at may laman pa itong 2,000 piso. Agad niya itong kinuha at isinilid sa bulsa. Eto pala! Anong walang pera? Okay na itong 2,000 piso. Ma naman, pambayad ko yan sa libro at allowance ko yan ng 2 linggo. Wala akong pakialam. Kaya mo sarili mo. May trabaho ka naman Ma naman, kailangan ko yun. Hindi nyo naman po ako pinibigyan kapag humihingi ako sa inyo. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang bigla akong sampalin ni Mama ng malakas sa pisngi. Gulat akong napatingin sa kanya habang hawak ang nangangamatis kong pisngi. Ang sakit! Umukod ka na lang ng bahay. Nagdadamot ka na ngayon. Akala mo kung sino ka na ha? Bakit? Akala mo ba ay mabubuhay ka kung wala ako? Ma, sinabi ko lang naman po sa iyo na kailangan ko rin yung pera. Aray po! Ikaw na bata ka, sumunod ka na lang. Huwag ka na lang magreklamo dahil tandaan mo, magulang ako. Anak ka lang. Nasasaktan ako, Ma! Hindi na lang basta sampal ang ginawa ni Mama sa akin. Bigla niya akong sinabunutan at kahit anong puwersa ko ay hindi ako makawala. Bigla akong naalala ang tinuro ni Tom sa akin tungkol sa pagkukunwaring aswang. Bigla ko yung naisipang gawin. Nagipon ako ng lakas at biglang sinakal si Mama. Pagkatapos ay pinanlisikan ko siya ng tingin at humalakhak na parang aswang ang boses. Naisipan ko ring gayahin ang linya ng aswang. Kakainit kita! Kakainin ako! Halika! Bitawan mo ako! Ay, napakaganda ng dugo mo. Ikaw ang pagkain ko ngayong gabi. Anong nangyayari sa'yo? Sinasapian ka ba? Hindi ako sinasapian. Dahil niyakap ko na ang dugong aswang. Hindi ikaw ang anak ko! Para makawala sa akin, biglang kinagat ni Mama ang braso ko pagkatapos ay nagtatakbo siya palayo. Nakita ko sa may pinto si Tom. Nakangiti at mukhang natuwa sa ginawa ko. Kinagabihan, inaya niya akong uminom sa bahay para daw ipagdiwang ang ginawa ko. Ikaw, Erika ha? May hidden talent ka pala. Kaya mong gumanap na aswang. Pang best actress yung acting mo kanina ha? Siyempre, ako po.
Nung pakiramdam ko kanina na parang wala na akong kawala kay mama, naalala ko yung sinabi mo. At alam mo ba, habang ginagawa ko yon, sobrang sarap sa pakiramdam. Lalo na nung makita ko yung takot sa kanyang mukha. Unang beses na naipakita ko kay mama ang pagiging palaban ko. Buong buhay ko kasi ay kinakayan-kayanan lang niya ako. Hindi ba sabi ko naman sa'yo? Effective talagang pagkukunuring aswang. Kaso, napansin ko, sa lahat ng tao rito ay mukhang ikaw lang ang hindi binibigyan ni Mang Leonardo ng mga inaning gulay. Mukhang malayo ang loob niya sa'yo. Hayaan mo na. Kasalanan ko rin naman eh. Lagi ko siyang pinagsasaraduhan ng pinto. At sa tuwing kumakatok siya, hindi ko pinagbubuksan. Hindi ako interesado sa matandang yun. Basta umupa lang ako rito kasi mura. Matanong ko lang pala, kung ayaw mong makipagkaibigan sa mga tao, bakit ka nakikipagkaibigan sa akin? Marunong akong bumasa ng tao. At sa tingin ko, magkaparehas tayo ng dinadala. Sa bagay, mukhang parehas nga tayo. Siya nga pala, late na oh, 12:00 na. Sabi mo, dapat 11:00 pa lang ay natutulog ka na. Ibig sabihin, late ka na. Ay, oo nga pala. Late na ako. Paano ba yan? Uwi na ako sa bahay ko ha. Sige, ingat ka ha. Baka matumba ka sa daan. Mukhang may tama ka na ng alak. Oo naman. Ako pa. Malakas ako. Sige na, ingat ka. Ikaw din. Pumasok ka na sa loob. Hindi ako nakinig kay Tom dahil pagkaalis niya ay hindi pa rin ako pumasok sa loob. Natili ako sa labas para magpahangin pero sa pagkakataong yon ay may narinig akong malakas na yapak malapit sa kinaroroonan ko. Diyos ko, mukhang narito na naman yung aswang. Diyos ko, sabi ko na nga ba? Nang madali akong pumasok sa loob ng bahay at sinaraduhan ko ang pinto. Pero ilang sandali lang, narinig ko ang malakas na lagabog ng pinto at paglingon ko, naroon ang aswang. Nabuksan niya ang pinto kahit anong higpit ng aking pagkakandado. Hindi ka na makakawala. Dali-dali akong tumakbo papunta sa aking kwarto at pinagsaraduhan siya ng pinto. Nilagyan ko rin ng mabigat na upuang pangharang parang hindi siya basta-basta mabuksan. Lumundag ako sa aking kama at nagtalukmong ng kumot. Maya-maya ay naramdaman ko ang mabigat na kalabog sa pinto na halatang pinipilit niyang buksan. Erika! Erika! Hindi na kita matiis. Hindi ako papayag na hindi ka mapasakin ngayong gabi. Kakainin kita! Kakainin kita! Pilit pa rin binubuksan ng aswang ang pinto hanggang sa matumba na ang upuang nakaharang dito. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko na alam kung saan pa ako magtatago. Hanggang sa naisipan ko na magtago sa loob ng aparador. Kahit na masikip doon, ay pilit kong ipinagsiksikan ng sarili ko. Ilang saglit lang, ay tuluyan na ngang nagbukas ang pinto. Erika! Nasaan ka na? Saan ka nagtatago? Diyos ko, huwag niyo po ako pababayaan. Erika! Diyos ko, Nasaan ka na? Nasaan ka na, Erika? Alam ko na kung nasaan ka. Nandito ka sa aparador. Nararamdaman ko ang hininga mo. Diyos ko. Napapikit na lang ako na makitang papalapit ang aswang sa aking kinaroroonan. Parang sasabog na ang puso ko sa sobrang lakas ng kabog, lalo na nang bumukas ang aparador at bumungad sa akin
ang nakakatakot na itsura ng aswang. Sabi ko na nga ba't nandito ka? Huwag kang lalapit! Parang awa na! Hindi pwede. Nagugutom ako! Nagugutom ako! Wala na akong nagawa ng sinakal ako ng nilalang pagkatapos ay mariin niya akong binuhat at ibinagsak sa sahig. Napahiyaw ako sa sobrang sakit, lalo na nang mariin niya akong sinakal. At ipinikit ko na lang ang aking mga mata, huwag ko lang makita ang napakahaba niyang pangil. Natatakot ka ba, ha? Tama na! Tama na! Huwag kang mag-alala. Dahil mamaya ay tapos na ang paghihirap mo dahil nasa sikmura na kita. Inilabas ng nilalang ang kanyang dila at sinipsip ang aking leeg. Naramdaman ko na ang matalim niyang pangil nang bigla siyang matumba at nakaalis ako sa ilalim niya. Pagmulat ko ay nakita ko si Elias na may dalang matalim na itak. Elias! Ako nang bahala. Kahit may sugat na ang tiyan ng aswang, nagawa niya pa rin tumayo at dumamba kay Elias. Naihanda ni Elias ang kanyang itak at paulit-ulit na sinaksakang sikmura ng aswang. Napahiyaw ito sa sakit. Hindi pa nakontento si Elias. Ibinagsak niya ito sa sahig at dinaganan saka sinakal habang paulit-ulit na sinasaksak ang dibdib. Kumalat ang itim na dugo sa sahig at nalagutan na nga ng hininga ang aswang. Kinuha ni Elias ang isang sako at saka ipinilit na ipinagkasya doon ang nilalang. Elias, saan mo siya dadalhin? Saan pa ba? E di ililibing kong aswang na to sa likod. Elias, baka may makakita sa'yo at isipin na nila pumatay ka ng tao. Huwag ka mag-alala, Erica. Akong bahala. Buong lakas na hinila ni Elias ang sako na sisidlan ng bangkay ng aswang. Dinala niya ito sa labas. Ako naman ay naiwan sa loob. Kahit nandidire ay pilit kong pinunasan ng mga itim na likwidong nagkalat sa sahig. Ilang sandali pa ay bumalik na si Elias. Erica, nailibing ko na sa sukalan. Ikaw ba, okay ka lang? Hindi ka ba nasugatan? Hindi. Elias, okay lang ako. Ikaw ba, okay ka lang? Oo naman, ayos lang ako. Sa bagay, parang mas malakas ka pa nga dun sa aswang. Yung aswang na yon, kilala ko siya. Dati siyang tao na isang bulag na manggagamot, si Mang Telmo. Paano siya naging aswang? Sumama siya sa isang kulto ng mga aswang. At naging aswang siya dahil sa itim na ritual. Sa pagkakaalam ko pa dati siyang inaapi. Yung perang kinikita niya sa paggagamot, kinukuha ng kapatid niya tapos ipinangsusugal. Kaya siguro nung may nagpagamot sa kanya na miyembro ng kulto, madali siyang nakumbinse. Ginusto niyang maging aswang? Oo, kasi gusto niyang maging malakas at gusto niyang katakutan siya ng kapatid niya. May pagkakaparehas pala kami. Kahit ilang beses na niya akong pinagtangka ang saktan at patayin, nabagabag pa rin ang loob ko sa aswang na yun. Kinabukasan, nagulat na lang ako na biglang dumating si Mama kasama ang albularyong si Mang Berto. Ma, anong ginagawa mo rito? At bakit kasama mo si Mang Berto? Ano pa ba? Di para ipagamot ka. Ipagamot saan? Magtatanong ka pa. Yan, Mang Berto, yung anak ko. Hindi ko ba alam kung sinasapian siya ng masamang espiritu ay nagiging aswang. Sige na, gamutin mo na siya at baka hindi na siya makapagtrabaho. Iha, sige na. Mahiga ka na rito sa sofa at sisimulan ko na ang ritual. Ayun, humiga ka na raw dito.
at sisimulan na niya ang panggagamot sa'yo. Ma, ano ba? Bitiwan mo ko! Huwag ka nang pumalag at para din sa'yo to. Ma! Puwersahan na akong pinahiga ni Mama sa sofa. Wala siyang pakailam kahit nasasaktan ako. Itinali ako ni Mang Berto para hindi makawala. Pagkatapos ay inilabas niya ang itim na kandila mula sa dala niyang bag at sinindihan ito. Kinuha niya rin ang mga sangang may dahon. Pagkatapos ay inihampas ito sa aking katawan. Aray! Mang Berto, nasasaktan ako! Kadiliman! Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito! Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito! Mang Berto, aray! Tawa na! Masakit! Erika, huwag kang maarte. Mayos ka. Ma, nasasaktan ako! Hindi ko na matiis ang ginagawa sa akin ng matanda. Kaya nagkunwari akong muli bilang isang aswang. Tumawa ako nang napakalakas at natigilan ng matanda sa ginagawa sa akin. Maluwag lang pala ang pagkakatali sa aking braso. Kaya agad akong nakawala. Bumangon ako at mahigpit na sinakalang matanda. Aray! Ikaw na matanda ka? Isusunod na kita sa mga taong nabiktima ko! Malalasahan ko ang karne mo! Mang Berto, huwag kang magpatalo sa kung anong itim na elementong nasa katawan ng anak ko. Lumaban ka! Kailangan siyang maggamot! Hindi ko makaya ang lakas niya! Nagsawa na rin ako sa pagsakal sa matanda. Kaya binitawan ko na ito at tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko na napansin na naroon pala si Elias sa may pinto at nagtatakang nakatingin sa akin. Nilampasan ko lang siya at saka tuloy-tuloy na lumabas pero sinundan niya ako. Erika! Erika, sandali lang. Elias, bakit mo ako sinusundan? Bakit mo ginawa yun? Ang ano? Nagkunwari kang aswang. Yun lang ang paraan para matakot sa akin si Mama. At layuan ako ng mga tao sa paligid ko. Elias, sawang-sawa na ako maging kayan-kayanan. Gusto mong maging aswang, Erika? Mas okay pa nga maging aswang kaysa sa isang taong walang laban. Hindi ko gusto magkunwari, Elias. Pero ito lang ang paraan. Ano itong narinig ko? Erika! Agad akong napalingon pagkarinig sa pamilyar na boses. Si Mama. Nakamulagat ang mata nito habang nakataas ang kilay na nakatingin sa akin. So, lahat ng yun ay pagkukunwari mo lang para takutin ako? Ma? Sa tingin mo ba, matatakasan mo ako sa ginagawa mong yan? Ay, matatakasan mo ang sarili mong ina na nagbuntis sa'yo sa loob ng 9 na buwan? Ma? Sorry po. Bigla akong sinampal na malakas ni Mama. Napahiyaw na lang ako sa sakit at hinawakan na nangangamatis kong pisngi. Walang hiya ka! Habang tumatagal, lumalaban ka na. Bakit? Sa tingin mo ba ay kaya mo na ako? Kaya mo ang nanay mo? Ngayong nalaman ko na pagkukunwari lang pala ang lahat, wala na akong dahilan para matakot. Ma, I'm sorry po. Tita, mawalang galang na po. Kaya nagkakaganyan ang anak nyo dahil sa pagtrato nyo sa kanya. Aba, sino ka ba ha? Nobyo ka ba ng anak ko ha? Ikaw ang nagturo sa kanya ng mga kalokohang ginagawa niya. Tita, wala pong nagturo sa kanya. At kaya niya lang po yun naisipan ay para may pagtanggol ang sarili niya mula sa inyo. Isa ka pa rin walang modo ha? Baka gusto mong sampalin din kita. Ma, tama na po. Tama na. Erika, kukuha ko ng pera dun sa wallet mo. Ang laki na ibinayad ko sa albularyo tapos sinayang mo lang. Hindi ko na sinundan si Mama nung umalis siya para pumunta sa bahay. Nang mawala siya sa paningin ko, ay saka ko lang inilabas ang sobrang galit. Erika! Yes, dalhin mo ako din sa pinagdalhan kay Mang Telmo. Gusto ko na rin maging tunay na aswang. Erika! Ayoko
ko na maging tao. Gusto ko na maging aswang, Elias. Gusto ko na maging aswang. Kinagabihan, hindi ako nanatili sa bahay at naglakad lamang ako sa sukalan. Wala ako sa sarili kaya hindi ko namalayan na napalayo na pala ako at nakarating na sa bukana ng kagubatan. Teka, parang ang layo ko na. Ay, ganito ang nagagawa ng sobrang stress. Teka, aswang yun ah. Ganun ang angil ng aswang. Ibig sabihin, may iba pa palang aswang bukod kay Mang Telmo. Sa halip na matakot, naglakad pa ako ng naglakad at hinanap ang pinanggagalingan ng angil. Sa may di kalayuan ay nakita akong lumulutang na pulang bolang kristal. Pinuntahan ko ito at mula sa dilim isang nilalang ang lumitaw. Ibang nilalang sa nakita ko noon. Abuhin ang kulay ng kanyang balat. Masyadong mataas, puti ang buhok, malaki ang mga mata at patulis ang ilong. Pulang-pula din ang kulay ng mga mata. Teka, ibang uri ito. Bakit nakatayo ka lang dyan? Gusto mo ba talagang maging aswang? Paano mo nalaman? Sumama ka sa akin. Bagamat nakakakilabot ang itsura ng aswang, nakumbinsi ako sa sinabi niyang sumama sa kanya. Kaya naman agad kong inihakbang ang aking paa para sumunod sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla na lang may humilas sa aking kamay at itinakbo ko palayo sa aswang. Tom, ano ka ba? Bakit mo ko tinatakbo? Nasisiraan ka na ba? Bakit ka sasama sa aswang? Wala kang pakialam. Ako ang bahala sa kung ano gusto kong gawin. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi pwede! Mapapahamak ka! Pilit ako nagpupumiglas hanggang sa kinagat ko na ang braso ni Tom kaya nakawala ako. Sinubukan ko muling tumakbo para umalis pero agad niya akong napigilan sa pamamagitan ng mariing paghila sa aking braso. Dinala niya ako sa likod ng puno at isinandal doon. Mahigpit ang kapit niya sa aking balikat kaya hindi ako halos makawala. Ano ka ba, Erica? Ano bang pumasok sa utak mo at nagkakaganyan ka? Bakit ba? Kanina'y nakita kitang naglalakad na wala sa sarili. Kaya sinundan kita. Pero nakita ko yung aswang. Kaya tumakbo ko. At naibang direksyon ko. Nakita pa rin kita. At pagkakita ko sa'yo, sinasabi mong gusto mong sumama sa aswang? Pagod na kasi ako, Tom. Napapagod na ako sa pagtrato ng pamilya ko. Gusto ko nang maging malakas. Sinabi ko naman sa'yo na pwede kang magkunwari. Pero di ko akalain na gugustuhin mong maging totoong aswang. Dahil nalaman ng mama ko na nagkukunwari lang ako. At hindi yun pumapalig sa kanya. Tinuruan kitang magkunwari. Pero lalo mong hindi magugustuhan ang buhay mo kapag naging totoong aswang ka. Pero at least, diba, matatakot sa akin ng pamilya ko. Matatakot sa akin si Mama. Erica, ipapaliwanag ko sa'yo. Kapag nagkukunwari ka, tao ka pa rin. Hindi mo nararanasan ang mga bagay na nararanasan ng aswang. Pero kapag naging totoong aswang ka, mararanasan mo ang lahat ng pagdurusa ng aswang na hindi nararanasan ng tao. At baka mas malala pang paghihirap nila kumpara sa atin. Naiintindihan mo ba yun? Pero Tom... Sige na, Erica. Umuwi na tayo at magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Tumango na lang ako sa sinabi niyo ni Tom at tumakbang na kami para umalis sa lugar na yon. Kaya lang, habang naglalakad kami, minarinig kaming yabag papalapit sa amin. Lakad takbo ang aming ginawa, pero natisod ako sa isang nakausling bato sa lupa na naging dahilan para ako'y madapa. Aray! Erica, okay ka lang? Yung tuhod ko. Erica, kakargahin na kita. Sige, Tom. Agad akong kumapit sa likod nito at pagwersa niya akong kinarga.
Pero di pa man kami nakakalayo nang makita namin ang aswang. Ibinaba muna ako ni Tom at saka niya dinukot sa kanyang bulsa ang baril at itinutok yon sa aswang. Erika, tara na! Oo, Ilyas. Sinamantala namin ni Tom ang pagkakataon para makatakas sa aswang, pero di pa kami sobrang nakakalayo nang makasunod ang aswang at hinila ang aking buhok. Erika! Akong bahala! Malakas na sinipa ni Tom ang sikmura ng aswang. Napasanghap ito at binitawan ako. Agad naman itong dumambas sa lalaki at tinangkang sakmalin. Nabitawan ni Tom ang kanyang baril dahil pilit siyang kumakawala sa aswang na mariing hawak ang kanyang braso. Pinulot ko ito mula sa lupa at saka itinapat sa aswang. Tom, mahina na ang aswang. Umalis na tayo. Kumapit ka na mahigpit sa kamay ko, Erika! Agad akong kumapit ng mahigpit sa kamay ni Tom at magkasabay kaming umalis sa lugar na yon. Hindi na nakasunod sa amin ang aswang kaya sabay kaming napausal ng pasasalamat. Pagdating sa bahay, sinamahan muna ako nito magdamag hanggang umaga. Tom, ayos bang tulog mo? Matigas yung hinihigaan mo. Pasensya ka na. Karton lang kasi ang pwede kong maipahiga sa'yo. Maliit lang kasi ang higaan ko. Ayos lang, Erika. Pangit naman kung magtatabing matulog ang babae at lalaki. Hindi naman tayo magkaano-ano. Sa bagay nga naman. Tom, maraming salamat kahapon ha. Okay lang, Erika. Hindi kasi ako makatulog. Kaya pupuntahan sana kita kaso nakita ko na paalis ka. Kaya sinundan na lang kita. Nagulo kasi ang isip ko. Simula nang makita kong may nakakalat na putol na kamay sa bahay ni Mang Leonardo. Hindi ko maintindihan kung prosthetic ba yun o totoo. Nakita mo sa bahay ni Mang Leonardo? Hindi ba may anak siya magdudoktor? Baka naman sa kanya yun. Kinagamit niya sa pagpapractice. Erika, wala sa bahay ang anak ni Mang Leonardo. At hindi alam kung nasaan. Hindi rin yata yun magdudoktor. Kaya bangan lang yun ng matanda. So anong gusto mong palabasin, Tom? Baka dapat ay hindi tayo magtiwala sa mga tao dito. Hindi natin alam kung sino ba talaga ang mga totoong mapagkakatiwalaan sa kanila. Base sa mga sinabi mo, posibleng ang iba rito ay hindi tao. Yan ang kailangan nating alamin. Pero sa ngayon, Ano? mag-almusal muna tayo kasi kanina pa ako nagugutom mo. Ay oo nga. Siya nga naman. Kaso wala pa akong pagkain sa bahay. Bibili pa lang kasi ako ngayon. Hindi ko na naasikaso kahapon. Ako nang bahala, Erika. Bili tayo ng pandesal dun sa labas. Sige. Nagpatiunan na sa paglalakad si Tom at sumunod naman ako. Paglabas namin, nakasalubong namin si Elias at nagulat ako pagkakita sa kanya. Ang dami niyang benda sa katawan. Ilyas, anong nangyari sa'yo? Wala to. Ano lang. Nagkaroon lang ng aksidente kahapon sa daan pero huwag kang mag-alala. Magiging okay din ako. Kahapon? Umalis ka ba kahapon? Oo, nung gabi. Umalis ako. Naku, sa susunod mag-iingat ka ha. Teka, yun yung parting tinamaan ng baril ko sa aswang. Yung mga sugat ni Elias. Anong sinabi mo? May sinasabi ka ba? Wala. Hindi naman yun para sa'yo, pare. Ilyas, bibili pa kami ng pandesal itong si Tom. Ikaw ba, pauwi ka na? Oo, pauwi na ako. Bumili rin ako ng pandesal. Sige na, Ilyas. Tara na, Tom. Napansin ko rin yun. Yung mga sugat niya sa katawan ay doon din mismo tinamaan yung aswang. Isa lang ang ibig sabihin nito, Erika. Kahit si Elias, hindi natin mapagkakatiwalaan. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin ng mga sandaling yon. Kaya tumango na lang ako sa sinabi niya.
Nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa makapunta kami sa panaderya. Nasa labas pa ito at wala sa mismong baryo kaya medyo malayo. Pagdating doon, napansin namin na sa may dulo, maraming tao ang nagkakagulo at naisipan namin yung puntahan. Pagdating doon, ay nakita ko si Mang Berto na nakatira nga pala malapit doon. Mang Berto, ano pong nangyayari? Bakit maraming tao rito? Ay, aswang ka, hindi ba? Mang Berto, hindi po ako aswang. Ginamit ko lang yun para takutin ng nanay ko. Gusto ko pong malaman ano nangyayari dito. Ay, natagpo ang putol na braso ng tao at hindi mahanap ang katawan. Tapos, may batang nagsabi na may nakita raw siyang dalawang aswang kagabi na abuhin ang kulay ng balat. Abuhin ang kulay at dalawa sila? Sige, dyan na kayo at mag-uusisa pa ako. Akala ko ba, albularyo yung matandang yun? Bakit di niya alam na nagkukunwari ka lang? Nagkukunwari lang din naman siya. Peking albularyo yun. Maiba lang ako ha. Diba, abuhin yung aswang na nakita natin kagabi. Ibig sabihin, ayun din ang nakita ng bata. At hindi lang isa ang nakita niya, kundi dalawa. Ibig sabihin, posibleng marami sa lugar na ito ang aswang. Ganun na nga, Tom. Simula noon, mas naging mapanuri na kami ni Tom sa mga kapitbahay namin sa mga paupahang yun. Kinagabihan, habang tahimik lang akong nakaupo sa loob ng aking kwarto, bigla nilang may kumatok sa pinto. Nang pagbuksan ko ito, ay nakita ko si Tom na humahangos na pumasok sa loob ng bahay. Nangangatal na ang kanyang katawan at halatang takot na takot. Agad akong humakbang papunta sa kusina para ikuha siya ng tubig pero agad niya akong pinigilan. Erika, wag na. Okay lang ako. Pumunta ako rito kasi may kailangan kang malaman. Ano yun? Sabihin mo na sa akin. Hindi kasi ako mapakali. Kaya naisipan kong maglibot at doon sa gubat na pinuntahan natin kahapon. Nakita ko si Mang Leonardo. Ano yung nakita mo? Nakita ko siyang nagbago ng anyo. Naging nakakatakot na aswang. Yung nakita natin kagabi na abuhin ng kulay. Talaga? Sigurado ka? Sigurado ka bang si Mang Leonardo yung nakita mo? Oo, sigurado ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi na rin natin dapat pagkatiwalaan ng iba pa rito. Baka aswang din sila. Kung ganon, ang mabuti pa ay umalis na tayo. Ganon na nga ang gusto kong mangyari. Kaya pumunta ako rito. Sabay na tayong umalis sa lugar na ito. Agad akong umalis sa lugar na yon. Dinala ko lang ang mga halagang gamit saka lumabas ng bahay. Pagdating sa labas, maingat at dahan-dahan kaming kumilos para walang makahuli sa aming pagtakas. Pero bigla kaming naharang ni Elias. Tom, saglit lang. Si Elias. Tara na, hayaan mo na siya. Umalis na tayo. Saan kayo pupunta? Tatakas kayo? Dahil unti-unti na naming pinapaalam sa inyong totoo? Anong ibig mong sabihin? Elias, inaamin mo na rin ba na aswang kayo? Sa tingin ko, hindi na rin ito dapat itago. Dahil naalaman ko na, gusto niyo rin namang maging kagaya namin, hindi ba? Kaya lang naman namin itinatago sa inyo. Ay gusto namin alamin kung gusto niyong maging kagaya namin. O nabibilang lang kayo bilang panlaman ng sikmura. Teka, ibig mong sabihin? Kami yung kulto ng aswang na lumapit kay Mang Telmo. Ginawa namin siyang aswang sa pamamagitan ng itim na ritual. Naging iba nga lang ang uri at anyo sa amin. Dahil kami, pinapanganak na aswang. Siya naman ay hindi. Pero ikaw din ang pumatay kay Mang Telmo. Dahil hindi niya mapigilan ang sarili niya na kumain ng karne ng tao. Hindi siya kagaya namin na inaalam muna namin kung sinong bibiktimahin at sinong gagawing kauri namin. Kung mga aswang talaga kayo, bakit kayo naglalagay ng dugo ng baboy sa bintana ng bahay ninyo? Alam mo Tom, mahina rin kasi ang ulo mo.
Ganun talagang amoy ng bahay ng isang aswang dahil nagdadala kami sa loob ng mga dugo ng tao, mga hilaw na karne at mga lamang loob. Masyado ba kaming magaling sa pagtatago? Kaya hindi kami mahuli ng kahit sino hanggang sa intensyonal na namin yung ginawa? At kahit mahuli kami, walang makapagtuturo na kami ang aswang dahil kaya naming pigilan ang pagpapalit ng anyo tuwing gabi. Pero Elias, ayaw namin maging biktima mo o maging aswang. Kaya aalis na lang kami ngayong gabi. Iba na lang kunin nyo. Sinungaling! Alam ko kung anong gusto mo, Erika. Gusto mong maging malakas at matapang. Para katakutan ka ng pamilya mo, hindi ba? Huwag kang makinig sa lalaking yan. Umalis na tayo, Erika. Nang akmang hahakbang na kami ni Tom para lumayo, biglang tumunog ang isang maliit na bell at paglingon namin. Nakita namin na nagsilabasan ng mga aswang sa lahat ng bahay na pinaupahan ni Mang Leonardo. Ibig sabihin, lahat ng taong nakatira doon ay aswang. Nakita rin namin ang pagpapalit ng anyo ni Elias at sa isang iglap, siya ay naging nakakatakot na aswang. Erika, lahat sila ay aswang. Tom, anong gagawin natin? Hindi na kayo makakatakas pa. Dahil tumututol kayo sa gusto namin na maging kauri namin. Gagawin na lang namin kayong pagkain! Erika! Mabilis na lumundag ang isang aswang sa aking gawi at hinablot ako saka ikinulong sa kanyang bisig. Handa pala si Tom ng mga sandaling yon dahil may dalang baril sa kanyang bulsa. Sabay niya itong pinaputukan at lahat ng aswang na natamaan ay nangatumba. Natamaan din ang aswang na may hawak sa akin kaya nakawala ako. Iniabot naman niya ang isa sa kanyang mga baril sa akin. Erika! Tulungan mo akong paputukan sila! Uubusin natin ang mga yan! Sige, Tom! Ang ilan ay nakakailag kaya nahirapan din kami, pero hindi kami tumigil. Bagamat may mga aswang na bigla-bigla nilang nadamba sa amin, pinaulanan lang namin sila ng bala at si Tom, hindi na lang nagpaputok, marunong din pala siya sa karate. Tinatadyakan niya at sinisikuraan niya ang mga bawat aswang na lumalapit sa kanya. Kahit ilang beses din siyang napatumba, ay nakakabangon pa rin siya at pinagsasabay niya ang lakas ng katawan at ang baril. Erika, dadalwa na lang sila. Sila ang pinakamalakas at pinakamagaling umilag sa mga aswang. Erika, wala na akong bala. Pisikal na lakas na lang ang gagamitin ko. Paano niyan? Itinapon na nito ang hawak niyang baril, pero tinadyakan siya ng aswang kaya natumba. Pagkatapos ay umibabaw ito sa kanya. Sinikap namang agawin ng isa pang aswang ang aking baril at tinusok niya ng kuko niya ang aking braso kaya agad akong napahiyaw sa sakit. Ilakasan ko pa rin ang puwersa ng pag-agaw sa baril at nagawa ko itong maiputok sa kanyang ulo at natumba ang aswang. Pero nang akmang ipuputok ko na ito sa aswang na nasa ibabaw ni Tom, ubos na pala ang bala nito. Tom! Wala nang bala! Erika! Tumakbo ka na! Hindi kita iiwan! Sabay tayong lalaban! Ibibigay ko na sa aswang na to ang katawan ko. At kapag di ka pa tumakbo, isusunod ka niya. Aray! Huwag kang sumuko! Teka, gagawa lang ako ng paraan! Tumakbo ka na, Erika! Lalaban ka pa sa pamilya mo. Magiging malakas ka pa. At mapapatunayan mo pa sa kanila na hindi ka nila dapat kinakayan-kayanan. Hindi ka nila alipin. Ikaw ay ikaw. Tumakbo ka na! Takbo! Takbo! Wala na akong nagawa kundi tumakbo at narinig ko pa ang napakalakas na palaho ni Tom nang medyo makalayo na ako. Napakasakit sa dibdib dahil yun ang huling palaho niya. Pero hindi ko sasayangin ang buhay na isinakripisyo niya para mailigtas ako. Umuwi ako sa amin pero nagbigay ng malaking trauma ang nangyari. Kaya 2 araw akong hindi makalabas ng kwarto. Kinagabihan ay nakaramdam na ako ng matining gutom at panghihina. Kaya lumbas na ako ng kwarto para kumain at nakita ko ni Mama sa mesa.
Ano? 2 araw kang hindi lumabas ha? Kinakatok kita ng paulit-ulit, parang di mo naririnig. Wala po akong panahon na makipagtalo, Ma. Kumakain po ako. Alam mo ba kung anong nangyari habang nasa lungga mo ikaw sa loob ng 2 araw? Ang tatay mo, nakakulong pa rin hanggang ngayon dahil hindi sapat ang perang pangpiyansa. At ang kapatid mo, nasa ospital, kritikal, nabangga dahil sa pagmamaneo habang may gimmick ang barkada. At kasalanan mo ang lahat ng yun. Yung 2 araw na dapat nagtatrabaho ka at naibigay mo sa akin ang pera, hindi mo ginawa. Kasalanan mo kung bakit minamalas ang pamilyang to. Hindi ko kasalanan! Kayo ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari. Wala akong alam sa lahat ng yan! Aba, sumasagot ka na ha? Sige! Subukan mo ako sampalin. Bakit? Ako ba may kasalanan na yung magaling mong asawa? Puro inom. Sa trabaho ayaw. Nakakulong siya dahil sa pagbabasag ulo niya. At yung leche kong kapatid, kasalanan niya kung bakit siya na-aksidente. Dahil puro na lang gimmick sa barkada at walang preno kung magpaandar ng motor. Pero bakit ako sinisisi mo? Erika, alam nating parehas na ikaw ang may trabaho. Yan ang idadahilan nyo. Nakesyo akong kumikita ng pera. Ako ang may trabaho kaya ako ang aasahan sa lahat ng bagay. Kahit tuwing nagkakanda leche-leche ang buhay nyo. Ma, sagutin mo nga ako. Ano ba ako? Anak mo, alipin. Tumatay ba ako ng pera? Robot ba ako para hindi mapagod? Sumasagot ka na. Wala kang karapatang ganyan ng nanay mo. Wala kang respeto. Respeto? Ako ba? Kailan niyo ako nirespeto? Kailan niyo nirespeto ang karapatan kong mabuhay ng malaya na maglaan para sa sarili ko? Buong buhay ko, sa inyo ko nalang ibinubuhos. Hindi naman kayo lumpo Malalakas ang katawan niyo. Kaya ninyo magtrabaho pero bakit laging ako? Ako! Anak ka lang, kaya akong masusunod. At nabuhay ka para pagsilbihan ng magulang mo. Nagkakamali ka, Ma. Hindi ako nabuhay para pagsilbihan ka o ang kahit sino. Tanungin niyo nga ako kung masaya pa ba ako? Kung namamahinga pa ba ako? Kung maayos pa ba ako? Kasi pagod na ako. Tapos palagi mong ipinagdidikdikan sa akin na magkulang ka at anak lang ako. Ma, kung hindi ka handa, hindi ka sana nag-anak. Hindi ko ginusto ang mabuhay sa mundong ito. Tama na! Kapag namatay ang kapatid mo, ikaw pa rin ang sisisihin ko. Sige! Magsisihan na tayo dahil ikaw ang unang-unang dapat sisihin dahil yan bungso mo. Pinalaki mong walang disiplina at palagi nalang nasusunod ang gusto. Tandaan mo, Ma. Anak mo ako pero hindi mo ako pag-aari. Hindi na nakapagsalita si Mama pagkasabi ko nun. Para ako nabunutan ng tinik. Sa unang pagkakataon, naging totoo ko sa sarili ko. Napaiyak na lang ako hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang tuwa. Nagawa ko. Hindi ko na kailangan maging aswang para ko takutan. Para ipagtanggol ang sarili ko. Dahil kaya ko naman pala. Hindi naman pala ako alipin. Pwede akong magsalita at ipagtanggol ang sarili ko. Tom, hindi na sayang ang pagbubuhis mo ng buhay para sa akin. Ito ang ngayon, mas matatag at mas palaban. Sa pagkakataong yon ay sobrang proud ako sa sarili ko. Hindi na ako naduwag na ipaglaban ng tama. Samantala, narinig ko ang malakas na kaluskos sa may bintana. Binuksan ko ito at nagulat ako sa nakita ko. Ang aswang na abuhin. Pilit niyang sinira ang bintana at pumasok sa loob. Napaatras ako pagkakita sa kanya. Ako ito si Elias. Kahit napatay niya na ang iba naming kauri, marami pa rin kami sa buong kagubatan
dahil ang buong baryo na yon ay kuta ng mga aswang. Ano pang ginagawa mo rito? Nandito ako para sunduin ka. Sumama ka na sa akin at maging kagaya namin para mas maging malakas ka at hindi ka na maging kayang-kayanan ng pamilya mo. Hindi ko na kailangan maging aswang, Ilyas. Dahil kahit hindi ako lumaban, kaya ko na maging malakas at matapang para sa sarili ko. Sigurado ka? Umalis ka na at humanap ka na lang ng ibang bibiktamahin. Nagsasayang ka lang ng oras. Kung hindi ka sasama sa akin, ilalaman na lang kita sa sigmura! Mabilis na dumamba sa akin si Elias at umibabaw. Sinakal niya ang aking leeg. Naglingon-lingon ako. Naghahanap na pwede kong isaksa ko ihampas sa kanya. Sinubukan ko rin kumapa at nakuha ko ang isang tinidor. At bigla ko yung itinusok sa kanya mga mata. Mamamatay ka na! Mamamatay ka na! Nakawala ako sa kanyang pag-ibabaw sa akin at dahil namimilipit siya sa sakit, ay hindi na siya halos makakita. Kinuha ko ang baril ni tatay at ipinutok sa kanya ng paulit-ulit. Namatay ang aswang at nalusaw ito na parang abo. Ilang araw ang nakalipas ay nabalitaan ko rin na nagkaroon ng malawakang sunog sa baryo kung saan ako umupa ng bahay. May mga nakaalam pala tungkol sa lahi ni na Elias at pinagtulong-tulong ang wasakin ang bari na yon. Nagsimula na ang pagpili ko sa aking sarili. Nagbigay na rin ako ng tulong sa naaksidente kong kapatid pero yun na ang huling tulong. Bumukod na ako at pumunta sa lugar na di nila ako mahanap. Kinaya ko mabuhay kahit mag-isa dahil sanay naman na ako. Nang makagraduate ako ay kinuha ko ng tita ko sa Canada. Nagkaroon ako doon ng magandang trabaho. Ginawa ko ang lahat para hindi ako makontak ng nanay ko. Gusto ko siyang turuang mabuhay ng hindi umaasa at gusto kong ibigay sa sarili ko ang hindi ko naibigay dahil palaging sila ang inuuna ko. Kamakailan lang ay umuwi na ako sa amin. Nakalaya na ang tatay ko. Ang kapatid ko may asawa at anak na. Nagtatrabaho siya sa isang factory at ang nanay ko may sarili ng pwesto sa palengke at hindi na nagsusugal. Natuto na siyang tumayo na mag-isa at di umaasa sa akin. Nagpasalamat pa siya sa ginawa ko at humingi ng tawad sa mga kasalanan niya. Sa ngayon po ay maayos na ang buhay ko. May sarili ng pamilya at bala kong magtayo ng negosyo. Isa lamang po ang nais kong ipabatid sa mga tagapakinig. Hindi tayo ipinanganak para maging alipin. May karapatan tayong umangal. Tumanggi kung inaabuso na tayo at hindi na tamang ginagawa sa atin. Akala ko nung una, mas magiging malakas ako kapag naging aswang. At nagkunwaring aswang. Pero sa parting yon, mas lalo ko lang ginagawang duwag ang sarili ko. Dahil ang totoo niyan, may lakas at power sa loob natin na kailangan lang nating palituin para matuto tayong magsalita, lumaban at ipagtanggol ang ating sarili. Uulitin ko, hindi tayo alipin. Hanggang dito na lang ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Erica. Sa mga tagapakinig, ano kaya ang dahilan ni Erica at gusto niya maging aswang noong una kesa lumaban sa pang-aabuso sa kanya? Paki-comment ang iyong kasagutan at huwag kalimutan mag-like and subscribe.